Hello po mga kapasta, ako po ito si Neb Guero. Pasensya po, sobrang tagal kong nawala. Nagkasakit kasi yung anak ko, patapos na lang yung klase, nagkaroon pa ng outbreak ng trangkaso sa kanila. Kaya ayun, sunod-sunod silang nagkasakit. Kaya inuna ko muna ang alaga duties. So far, hindi pa ako nahahawa sa kanya, ewan ko lang kung hanggang kailan. Anyways, bago tayo magsimula mga kapasta, mabilisang shoutout lang po. Pinapabati ni Ma'am Kelay kasi nagulat daw siya dahil nabanggit ng katrabaho niya na nakikinig daw sa akin. Uy, salamat po. Shoutout po at happy listening kay Ma'am Loida M. Pati na rin sa daughter niya si Lingling. Avid listener ko raw po galing sa Imus, Cavite. Maraming salamat po Ma'am Loida at Lingling. Pinapabati ni Ma'am Kelay. Tapos sunod po, sobrang late ma'am. Sorry, ngayon ko lang nakita yung message mo pero belated happy wedding anniversary po sa parents ni Ma'am Ara Jane nung February 27 pa po. Kaso late na po ma'am pero habol na lang natin. Belated happy wedding anniversary po kay Sir Arthur at Rechilda. Sana po tama akong nabigkas pero belated happy wedding anniversary po kay Sir Arthur at kay Ma'am Rechilda. Anyways, yun lang po mga kapasta, start na po tayo. Mapagpalang araw po mga kapasta. Arnold po ang pangalan ko. 32 years old. Nakatira dito sa Marikina. May ibabahagi lang akong karanasan na nangyari noong kabataan ko. Ito na siguro yung masasabi kong pinaka nakakatakot kong karanasan. Dahil sa nangyari ay hanggang ngayon takot pa rin ako sa mga Santo Niño. Ganito po kasi ang nangyari. Malapit lang sa bahay namin ang bahay nila Lola. Bale, walking distance lang siya. Nung mamatay si Lolo, ay lagi namin siyang dinadalaw doon sa bahay. Paminsan-minsan ay doon na rin kami pinapatulog nila mama para may kasama rin daw si Lola. Mahilig kasi siyang magluto ng mga ulam. Gusto niya doon kami kumakain ng mga apo niya kapag nagluluto siya. Okay lang naman sa akin na matulog doon. Walang TV pero kinukwentuhan kami lagi ni Lola ng masasayang adventures nila nung kabataan niya. Kung yun lang sana ang laging nangyayari sa bahay, eh okay lang sa akin. Kaso merong Santo Niño si Lola doon sa may sala. Ewan ko ba, simula nung makita ko yung Santo Niño ni Lola, eh natakot na ako. Iba kasi yung itsura niya. Yung balat niya kulay brown at saka nakakapangilabot yung ngiti. Pinipilit kong iwasan na tignan yung Santo Niño na yon. Isang beses, nasa labas kaming lahat kasi inaabangan namin yung prosesyon na dadaan. Nang sabihin ni Lola na pumasok daw ako at kunin ko yung pamaypay niya na nasa may sala. Pumasok ako. Pagdaan ko doon sa pwesto kung saan yung santo, natigilan ako. Kasi parang nakita ko yun na nakalingon sa akin. Tapos nakangiti. Kinuha ko yung pamaypay. Tapos dahan-dahan akong lumingon. Grabe yung tibok ng puso ko nun. Buong akala ko talaga, makikita ko yung Santo Niño na nakatingin sa akin. Pero hindi naman. Normal na uli yung itsura nun. Inisip ko na lang na namalikmata lang ako. Natulog din kami sa bahay ni Lola. Hindi ko na matandaan kung anong okasyon yon. Basta magkakasama kaming magpipinsan. Hindi naman kami kasya lahat doon sa kwarto ni Lola. Kaya naglabas na lang siya ng banig at doon kami pumwesto sa sala. Naghanap ako ng pwesto kung saan hindi ko makikita yung santo. Kasi nga takot nga ako. Kalagitnaan ng tulog ko, binangungot ako. Tanda ko pa rin yung nangyari sa bangungot ko. Nasa kusina raw ako nung may sumitsit sa likuran ko. Nandoon yung Santo Niño ni Lola. Nakatayo sa itaas ng mesa. Yung ngiti niya sobrang laki. Tapos yung kulay ng mata niya, dilaw. Tumalon daw ito. Siyempre ako naman tumakbo ng tumakbo. Hindi raw ako makalabas ng bahay. Sobrang laki na raw ng bahay ni Lola na hindi ko mahanap-hanap yung pinto. Hindi rin naman ako mahabol nung santo kasi mabilis din yung takbo ko. Hanggang sa nagising na ako. Hinihingal ako. Tapos yung noo ko punong-puno ng pawis. Nagising din si Lola nang bumangon ako. Tinanong niya ako kung anong nangyari sa akin. Sabi ko binangungot ako. 15 anyos na ako nang masira yung santo na yon. Nagtatakbuhan yung mga pinsan kong mas bata kaysa sa akin.
May okasyon ulit doon kila Lola, kaya maraming tao. Nung dumaan sila doon sa pwesto ng Santo Niño, natabig nila yung santo. Nahulog yun. Una yung ulo at nabasag. Nung mangyari yun, natuwa pa ako, imbis na manghinayang. Niligpit nila tita yung mga basag na piraso ng santo. Habang ginagawa nila yon, meron silang napansin. Yung loob ng santo, merong mga nakasulat na kung ano-ano. Parang dasal siya na iba ang lengguwahe. Nag-research ako sa internet para mahanap kung bakit merong ganoon yung santo na yon. Pwede raw na nagamit sa isang kulto yung santo. Kaya meron itong mga orasyon o dasal sa loob. Pinamamahayan daw ng masamang entity ang ganitong klase ng mga rebulto. Kinilabutan ako. Kaya pala iba yung pakiramdam ko. Yun ay dahil meron pala itong masamang nakalipas. Vincent po ang pangalan ko. Pwede namang Cent na lang para maikli. May ibabahagi lang akong maikling kwento na nangyari sa akin nang minsang pumunta ako sa Batangas. 10 taon na rin ang mangyari ito, Sir Neb. Bale, may trabaho akong gagawin sa Batangas. Kailangan naming magstay doon for almost 3 days. Nagbook na agad ako ng motel na matutuluyan. Meron akong nahanap na murang motel. Yun na agad ang binook ko. Medyo nagtitipid din ako nung time na yon, kaya okay lang sa akin na mumurahin yung kwarto. Basta acceptable naman siya at makakatulog ako ng maayos. Pagdating ko doon, okay naman pala. Parang lugi pa nga sila sa presyo kasi maganda naman yung lugar. Tahimik, malinis din yung loob ng kwarto. Pagpasok ko, una ko agad napansin ay yung malaking santo na nakatayo doon sa dulo ng kwarto. Malaki siyang rebulto. Babae. Kamukha ni Mary Magdalene. Halos abot sa tenga ko yung taas niya. Hindi ko matukoy kung saan gawa yung santo na yon. Ayokong hawakan kasi nakakatakot. Yung titig niya parang totoong totoo. Inisip ko na lang baka religious yung may-ari ng motel, kaya may ganoong santo doon sa kwarto. 3 days yung naging meeting namin with clients. Successful naman kami. Nung last day na, nag-inuman kaming magkakatrabaho. Bali mga 12:00 na ako ng hating gabi nakauwi. Habang naguhubad ako ng damit, napatingin ako doon sa santo. Nakakatakot talaga. Para bang sinusundan niya ako ng tingin kahit saan ako magpunta. Kinuha ko yung towel sa kama, tapos tinalokbong ko yun doon sa mukha ng santo. Hindi na ako nakaligo at nagsipilyo. Natulog na ako agad. Tsaka na lang ako pag pauwi na. Nagising ako mga 3:00 siguro ng umaga. Ang dilim ng kwarto. Meron namang konting liwanag galing sa labas. Ang lamig din. Nagtataka nga ako kasi hindi ko naman binuksan yung aircon. Ang sakit ng ulo ko. Naparami kasi yung inom ko. Habang pinipilit kong makabalik sa pagtulog, may napansin ako. Merong gumagalaw doon sa paanan ko. May malaking figure na mabagal na naglalakad. Tinitignan ko ng mabuti. Matagal bago ko naisip na parabang yung naglalakad ay yung santo na nandoon sa dulo ng kwarto. Napatalon ako sa kama. Dumiretso ako sa malapit sa pinto kung nasaan yung ilaw. Agad ko yung binuksan. Nung magliwanag na, napakunot ako ng noo. Wala na yung santo. Kahit doon sa dati niyang pwesto kung saan ko siya unang nakita, ay wala na. Bukas yung bintana, kaya pala sobrang lamig ng pakiramdam ko. Hinalughog ko yung buong kwarto. Yung ilalim ng kama, pati mga cabinet, yung banyo. Lumabas din ako sa hallway. Pero wala talaga. Hindi na ako nakatulog nun. Hinintay ko na lang na mag-umaga para makaalis na ako. Nung magche-checkout na ako, tinanong ko sa reception kung saan na ba napunta yung rebulto ng santo na nandoon sa kwarto ko.
Kumunot yung noo niya. Wala raw silang santo sa loob ng kwarto na yon. Habang bumabiyahe ako pa uwi, isa lang yung nasa isip ko. Anong klaseng nilalang kaya yun? Madagdag ko lang po, nakita ko pa isang beses yung babaeng santo na yon. Nasa bus ako, papuntang Quezon Province ang biyahe ko. Nung tumigil yung bus namin sa gilid ng daan, meron akong nakitang nakatayo sa loob ng bintana ng kwarto ng bahay. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya yung santo na nakita ko doon sa motel. Hindi na rin naman naulit yung pagpapakita sa akin na yon. Pero hanggang ngayon, Sir Neb, isa yun sa matinding misteryo na hindi ko maipaliwanag. Pakitago na lang po ako sa pangalang Itok. Natatakot po kasi ako na baka nakikinig dito yung taong ikukwento ko. Lalo pa at madalas niyong content ang tungkol sa mga albularyo at kulam. Naglakas loob lang po ako na magbahagi ngayon dahil curious din ako kung ano ba yung nakita ko. Baka may nakakaalam sa inyo kung ano ito. May nakita po kasi ako sa bahay ng isang tao sa probinsya namin. Actually, hindi ko kakilala yung taong yon. Napadpad lang ako sa bahay niya dahil nagtitinda ako. Hindi ko na lang babanggitin kung ano yung paninda ko kasi baka matandaan niya ako. Sakali mang nakikinig nga siya. Basta ayun nga, hindi naman ako eksaktong sa kanya nagbebenta noon, kundi sa katapat ng bahay niya. Tapos sakto bukas yung bintana ng bahay niya na ang style ay casement window. So kitang kita yung loob. Tapos maaga pa noon, kaya tutok na tutok ang araw sa bahay niya. May nakita akong altar sa taas. Wala naman akong problema sa altar niya. Kaso may napansin akong kakaiba. Tamang-tama naman na pumasok muna sa bahay niya yung pinagbebentahan ko. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na matignan yung nasa altar gamit ang zoom ng camera phone ko. Maganda yung camera nito. Kasi napakaganda rin ang presyo. Ilang buwan ko ring hinulugan. Kinuhanan ko ng picture yung nasa altar at nangilabot ako ng husto sa nakita ko. Para yung religious statue dahil sa suot na damit, pero yung pinakakatawan at ulo ay kalansay. Bungo yung ulo na nakasuot pa ng korona. Yung katawan naman, alam niyo yung naaagnas na bangkay. Tapos nawasak na yung damit kaya kita yung ribs. Ganon ang itsura ng katawan. Yung kamay ay buo pa ang laman pero may nakatusok na kutsilyo sa palad. Yung isang kamay pa ay kalansay at may hawak na ulo ng hayop. Hindi ko sigurado kung kambing, kalabaw o ano kasi medyo natatakpan ng kandila. Kulay itim yung rebulto at sa tansya ko ay mga nasa isang talampakan ng taas. Halos mapatalon ako sa gulat nang tumating na yung customer ko. Nakangiti pa siya tapos nakatingin sa cellphone ko kasi raw para akong nakakita ng multo. Baka raw nanonood ako ng skandal. Tapos pagkita niya sa cellphone ko ay nawala yung ngiti niya. Sabay sabing i-delete ko raw yung picture. Napatingin siya doon sa kabilang bahay. Tapos pinilit niya talaga ako na i-delete yung picture hanggang sa trash folder. Baka raw kasi kung mapano ako. Kinilabutan ako at nagtanong na kung ano ba yung rebulto na yon. Noong lilingon uli ako sa kabilang bahay, ay pinwersa niya na humarap uli ako sa kanya. Sabi ng customer ay nachichismis na mangkukulam yung kapitbahay niya kahit na albularya yon. Marami na nga raw nakakita sa kakaibang rebulto niya na mukhang bangkay ng santo. Pero walang naglalakas loob na mag-usisa tungkol doon. May chismis daw kasi na kaya namatay ang mister nun ay dahil pinag-awayan nila yung kakaibang rebulto. Ayaw daw kasi doon ng mister niya dahil mukhang may sa demonyo. Sabi naman daw noong albularya ay gamit niya yon sa panggagamot at napakahalaga kaya hindi pwedeng alisin sa bahay nila. Nagtalo yung dalawa at magmula noon ay unti-unti nang humina ang katawan noong mister hanggang sa mamatay. Yung mga anak daw noong albularya
ay nagsialisan at iniwan ng nanay nila dahil din sa rebulto na yon. Walang nakakaalam kung ano o sino ba talaga yung rebulto. Pero kinatatakutan yun ng mga nakakaalam at nakakakita. Siyempre natakot din ako kaya dinilit ko nga yung picture. Sabi pa ng customer ko, magaling daw talagang albularya yung kapitbahay niya. Ang expertise daw noon ay pagpapagaling ng kulam at barang. Yun daw mga pasyente ng barang at kulam na nagpapagamot doon ay tinatapatan ng albularya ng rebulto na yon. Pinaiikot daw sa katawan ng pasyente bago gamutin at napapagaling daw talaga. Pero sabi naman ng mga gumaling na yon ay dinadalaw sila sa panaginip noong rebulto. Nakikita daw nila yon na nakatutok sa mukha nila bago sila gumaling. Ngayon po napapaisip tuloy ako kasi yung suot nga noong rebulto parang pangsanto. May korona tapos yung katulad ng suot ni Mama Mary ang damit. Kaso bungo siya at kalansay kaya nakakatakot. Pero nakakapagpagaling naman ng barang at kulam kaya parang mabuti naman siya. Kaso sa kanya rin tinuturo ang pagkamatay ng asawa noong albularya. Tapos may mga chismis pa nga na mangkukulam yun. Ano po kaya ang totoo? May nakakakilala ba sa rebulto ng santong bangkay na yon? Sana po matulungan nyo kung malinawan mga kapasta. Hindi po sa akin ang kwentong ito. Tungkol ito sa tita at tito ko na namatay noong 2010. May nangyari sa kanila na tingin ko ay bagay ikwento dito. Alam ko magugustuhan yung lahat ang maririnig nyo. Malapit lang ang bahay nila sa amin. Madalas akong tumambay sa bahay nila kasi walang anak sila tito at tita. Lagi nilang sinasabi sa mga tao na desisyon nila ang kawalan ng anak. Pero isang beses, narinig ko si tita at si mama na nag-uusap. Baog daw pala si tito, kaya hindi sila makabuo ng anak. Okay lang naman yun, kasi mahal na mahal nila yung isa't isa. At saka may kanya-kanya rin silang pinagkakaabalahan. Si tito sobrang hilig sa manok. Dahil nga wala silang anak ay lahat ng atensyon niya doon sa mga manok nakafokus. Si tita naman, palasimba. Halos araw-araw siyang nagsisimba. Sobrang relihiyoso niya na kahit sa bahay nila ay napakaraming santo. Lahat ata ng pwesto sa bahay merong nagbabantay na rebulto. Pinakamarami ay yun doon sa basement nila na naglalaman ng mga sirang santo na galing pa sa iba-ibang simbahan. Isa rin kasi yun sa nakaugalian ni tita. Hinihingi niya sa mga simbahan ang sirang rebulto para itago. Noong mga panahon na yon, madalas na silang mag-away kasi laging inaalok ni tita si tito na magsimba pero ayaw naman niya. Tapos pagsasabihan ni tita si tito na kasalanan ng magsugal. Doon na magsisimula ang matinding away nila na aabot sa ilang araw na hindi pag-uusap. Magbabati lang yung dalawa kapag dinalaw namin ni mama at pinagbati. 2010 nga nang biglang magkasakit si tita. Malubhang sakit na hindi ko na lang babanggitin dito. Desperadong desperado noon si tito. Dasal siya ng dasal. Lagi siyang dumadaan sa simbahan. Pero kalaunan ay namatay din si tita. Siyempre sobrang nagalit si tito. At ang sinisi niya sa lahat ng kamalasan niya sa buhay ay yung mga santo nila sa bahay. Siguro hindi na rin tama ang pag-iisip noon ni tito. Kaso wala rin kaming magawa. Kinolekta niya lahat ng santo doon sa bahay. Tapos lahat yun binasag. Yung mga santong gawa sa kahoy ay sinunog niya. Mga bandang December, isang gabi biglang dumating sa bahay namin si tito. Nanonood kaming lahat noon ng TV sa may sala. Takot na takot si tito. Meron daw nakapasok sa bahay niya. Tinanong namin kung sino. Sagot niya, yung mga santo raw na binasag niya. Naguluhan kami syempre. Kwento ni tito, bigla na lang daw bumukas yung pinto ng bahay at pumasok yung mga nilalang na nakasuot ng puti. Sabi niya kilala niya yon
Kasi noon ay araw-araw niyang nakikita yung itsura ng mga santo. Kaya hindi siya pwedeng magkamali. Sa bahay namin pinatulog si Tito kasi takot na takot nga siya. Sumunod na gabi, bumalik siya sa bahay nila. Akala namin okay na kasi hindi na ulit bumalik si Tito. 2 araw ang lumipas. Merong tanod na nagbalita sa amin na naabutan daw na patay na si Tito sa loob ng bahay niya. Lahat kami ay nabigla sa nangyari. Si Mama hindi makapagsalita. Kakamatay pa lang daw ni Tita tapos sinundan agad ni Tito. Matapos nga yung libing ni Tito, hinalughog namin yung buong bahay. Ang daming bakas ng paa sa sahig, mga natuyong putik at abo. Tingin namin hindi yun gawa ni Tito. Ako naman dahil naniniwala nga ako sa mga paranormal, tingin ko totoo yung sinabi ni Tito na dinalaw siya ng mga santong binasag niya. Magandang araw po sa inyo. Excited ako kasi ito yung first time ko na magbabahagi ng nakakatakot na karanasan. Recent lang itong nangyari sa akin. 2 taon pa lang ang nakakalipas. Mandy po ang pangalan ko. 24 years old na ako. Isang beses naisipan kong dumalaw sa probinsya ng Bicol, kung saan nakatira yung kapatid kong babae na si Ate Angel. Panganay siya sa amin. Bicolano yung napangasawa niya. After nilang ikasal, doon na sila sa Bicol nagtayo ng bahay at nanirahan. Malawak pala kasi yung lupain doon ng asawa ni ate. Paminsan-minsan kapag may libre kaming oras, ay dinadalaw namin siya doon. Ayun nga, mahaba-haba noon yung leave ko at gusto ko rin sanang makapag-relax. Kaya naisip ko, doon na lang muna ako kila ate. Nung nandoon na ako, gala pa rin ako. Tuwing hapon pagkatapos kumain, kung saan-saan ako pumupunta. Gusto ko kasing libutin yung lugar nila ate. Ang daming magagandang lugar doon, lalo na doon sa mga liblib na kabundukan. Safe naman daw sa lugar nila, sabi ni ate. May 2 bilin lang siya sa akin. Huwag daw akong magpapagabi at huwag din daw akong makikipag-away kahit na kanino. Hindi naman ako palaaway at saka takot din ako sa dilim. Kaya madali lang sa akin yung mga pinapagawa niya. 1 linggo na ako doon nang mangyari ito. Nakatambay ako sa isang tindahan na may wifi nang may tumabi sa akin na babae. Bakit ko raw siya tinatawanan? Nagulat ako syempre kasi hindi naman siya yung tinatawanan ko. Meron kasi akong pinapanood. Pinaliwanag ko sa kanya yon. Hindi pa rin naniwala. Pinagbantaan ako na kapag daw hindi pa raw ako umalis, ay may mangyayaring masama sa akin. Siyempre, nainis na ako. Tinarayan ko rin. Sabi ko hindi ako natatakot. Kinagabihan nun, ay nilalagnat na ako. Ayoko sanang sabihin kay ate, kaso natakot din ako. Kaya sinabi ko sa kanya na may nakaaway akong babae na halos kaedad ko. Baka raw nakulam na ako. Mas lumala yung lagnat ko. Sinabayan pa ng pagsusuka ng itim na bagay. Tapos yung mga binti ko, hindi ko na maigalaw. Nagdesisyon si ate noon na dalhin ako sa albularyo. Meron daw silang kakilala na malakas na manggagamot. Itago natin sa pangalang Bon ang pangalan ng manggagamot. Pagtingin pa lang nito sa daliri ko, alam na niya na kinulam ako. Pero wag daw kaming mag-alala kasi mahinang klase ng kulam lang daw ang binigay sa akin. Kayang-kaya raw niya na pagalingin ang kalagayan ko. May 2 santo siyang kinuha. Isang lalaking santo na kamukha ni Jesus at isa ring babaeng santo na kamukha naman ni Mama Mary. Pinahawakan niya sa magkabila kong kamay yung mga santo na yon. Iangat ko daw hanggang sa dibdib. Tapos pumikit daw ako. Narinig ko na nagdarasal si Bon. Ang lakas ng boses niya. Tapos biglang gumalaw yung mga santo sa kamay ko. Napasigaw pa nga ako nang dumilat ako. Hindi ako makapaniwala nun. Kasi para talaga silang may sariling buhay. Halos 15 minutos din na nagdarasal si Bon.
Nangangalay na yung kamay ko. Nung tumigil si Bon, doon din tumigil yung mga santo sa kamay ko. May pinahid siya sa noo ko na mantika, tapos tinapa lang isang dahon na sobrang bango. Umuwi na raw kami dahil magaling na ako. Sa biyahe pa lang ay nakatulog na ako. Nung magising ay maayos na uli ang kalagayan ko. Naging lesson na ang nangyaring yon para sa akin. Huwag kang basta-basta makikipag-away sa mga taong hindi mo kilala. Magandang araw po sa ating lahat, lalo na po sa inyo, Sir Nebkero. Ang pangalan ko po ay Rosendo, pero pwede niyo po akong tawaging Ed. Share ko lang sana yung mga hiwagang naranasan namin sa aming pananampalataya sa Diyos at paniniwala kay Saint Padre Pio. Sir Neb, nagsimula ang mga hiwaga sa aming pamilya nang mapanaginipan ni Mama ang isang paring foreigner. Hindi pa namin kilala noon si Padre Pio. Nakilala lang namin siya dahil sa mga panaginip ni Mama. Noong umpisa raw, natatakot si Mama dahil inakala niyang Kastilang pare ang dumadalaw sa panaginip niya. Akala niya ay minumulto siya dahil may kasaysayan ng lugar namin bilang tirahan ng mga Kastilang pare noong unang panahon. Sabi ni Mama, hindi naman siya sinasaktan o tinatakot noong pare. Nakatayo lang daw yun at may mga dugo sa kamay. Ilang beses na napanaginipan yun ni Mama, kaya nangumpisal siya at nagtanong sa parish priest namin. Doon na nabanggit ni Father na maaaring si Padre Pio ang dumadalaw sa panaginip ni Mama. Nung ipakita ni Father ang picture ni Padre Pio, ay nagtayuan daw ang mga balahibo sa katawan niya. Kumpirmado na si Padre Pio ang nakikita niya. Bumili ng kwintas si Mama na may pendant na Saint Padre Pio. Ni-research namin kung anong klase siyang santo at napaiyak na lang si Mama. Sir Neb, may ovarian cancer si Mama, stage 3. Pero biglang sinabi ni Papa na baka kaya bumibisita sa panaginip ni Mama si Padre Pio ay dahil gusto nitong manalangin si Mama sa kanya. Dahil may mga himala pala siyang nagagawa at nakapagpapagaling ng karamdaman. Ganun nga yung ginawa ni Mama. Nagdasal siya at nagsimba sa St. Pio Chapel sa QC. Tapos nang malaman ng Tita Silvia namin na kapatid ni Papa ang nangyayari, ay nag-offer siya na dalhin si Mama sa Italy para makapagsimba sa mismong church kung saan nakalagak ang katawan ni Saint Padre Pio. All expenses paid daw. Siyempre, sino naman ang tatanggi sa ganoong offer? Si Mama at Tita Silvia lang talaga ang nagpunta noon sa Italy. Sa Rotondo, Italy, kung saan may simbahan na nakadisplay yung totoong katawan ni Padre Pio. Sabi kasi hindi raw naaagnas yung bangkay ni Padre Pio noong hinukay siya muli. Kaya naman pinaniwalaan na milagroso siya. Ayun na nga, at nakarating sa simbahan ni Padre Pio si Mama. Alam nyo, Sir Neb, malayo pa raw sina Mama sa katawan ni Padre Pio ay napaiyak na si Mama dahil sobrang peaceful daw ng pakiramdam niya. Yung tipong hindi niya maipaliwanag. Wala siyang alalahanin at wala siyang ibang iniisip. Noong sa wakas ay nakalapit na sila kay Padre Pio, ay pakiramdam daw ni Mama na lumulutang siya. Gumaan ang paghinga niya at feeling daw niya ay mas lumakas ang katawan niya, kaya lalo siyang napaluha. Pagbalik nila sa hotel ay nakatulog agad si Mama at muli niyang napanaginipan si Saint Padre Pio. Sa pagkakataong yun daw ay lumapit na ito sa kanya. Wala na yung dugo sa kamay ni Padre Pio dahil may suot na siyang fingerless gloves. Tapos ay binindisyonan daw siya nito. Pagkatapos ay biglang nagising si Mama dahil para daw siyang nagle-labor. Sumakit daw ang balakang niya, tapos para siyang nadudumi na ewan. Nataranta si Tita Silvia at tumawag agad sa emergency. Pero bago pa raw yun dumating ay umiiyak nang lumabas ng banyo si Mama. Nakahubad daw siya, tapos tuguan yung paa. Lalong nataranta si Tita. Pero si Mama ay nagsisigaw na lang ng mga papuri kay Saint Padre Pio.
Tinuro ni Mama yung toilet bowl at naroon ang pagkalaki-laking tipak ng dugo na may maliliit na buo-buo na parang mga mata. Dinala pa rin sa ospital si Mama tapos pinagpahinga. Mga ilang araw pagkatapos noon ay umuwi na rin sila tita at mama. Kapansin-pansin yung kakaibang aura ng nanay ko nung umuwi siya. At ilang linggo pagkatapos noon, nung tines uli si Mama, ay nakita nila na lumiliit yung kanser niya. Hindi talaga namin maipaliwanag kung ano ba yung nangyari kay Mama. Pero kung ganun na gumagaling nga talaga siya, sino ba naman kami para tumanggi? Sir Neb, dahil sa milagrong naranasan ng pamilya namin, ay naging tapat na deboto kami ni Padre Pio. Totoo talaga na kapag nananampalataya ka ng matindi sa taas, ay walang imposible. Andrea po ang pangalan ko. Ito ang kwentong santo ko. Bago ang lahat, Sir Neb, gusto ko lang sabihin na fan po talaga ako ng channel nyo. Ilang taon na rin akong nakikinig. Sana ay magustuhan nyo itong baon kong kwento. Sa pamilya namin, merong isang santo na pinagpapasapasahan ng bawat henerasyon. Isang rebulto ni Mama Mary. Ang tawag nila dito ay Our Lady of Holy Rosary. Bali binibigay siya sa bawat panganay na anak ng pamilya namin. 15 years old ako nang mapasa sa amin ng santo. Tuwang-tuwa si Mama. Nagpakain pa siya sa bahay namin. Parang welcome na rin daw sa pagpasok ni Mama Mary sa bahay namin. Simula noon, madalas sabihin sa akin ni Mama na naghihimala raw yung santo na yon. Siyempre hindi ako naniwala. Dati na rin naman kaming mayroong santo sa bahay. Anong pinagkaiba nung santo na yon? Ako raw ang magmamana nung santo na yon, sabi ni Mama sa akin. Tumatango na lang ako kasi baka magalit pa kapag sinabi kong hindi ako naniniwala sa himala nito. 16 years old na ako nang mapansin ko na meron ngang kakaiba sa santo na yon. Nasa sala yung santo. Doon din ako madalas tumatambay. Nanonood ng TV o kaya naman ay may katext sa cellphone. One time na nag-uusap kami ng kaibigan ko tungkol sa pupuntahan naming resort sa Sabado. Hinihingan ko siya ng magandang palusot kasi alam ko na kapag sinabi kong magsuswimming kami, hindi ako papayagan. Kaya magsisinungaling na lang ako. Habang sinesend ko yung text, nakarinig ako ng mahinang boses ng babae sa tenga ko. Masama yan. Napatayo ako. Hinanap ko kung saan galing yung boses. Pero wala namang tao. Nung tumama yung tingin ko doon sa santo, ang lakas ng pakiramdam ko na siya yung nagsabi nun. Ilang beses pang nangyari yun. Madalas kapag meron akong binabalak na hindi tama, ay naririnig ko yung boses sa tenga ko. Isang gabi iniwan kami ng mga magulang namin dahil may pinuntahan silang importante sa Maynila. Bale 2 days sila doon. Ako yung naatasang magbantay sa kapatid ko at sa bahay. Magkasama kaming natulog ni Alice sa kwarto ko. Habang himbing ang tulog, naramdaman ko na may yumuyugyog sa balikat ko. Akala ko nung una si Alice. Magpapasama na naman na umihi sa banyo. Nung idilat ko yung mga mata ko, hindi ko maintindihan yung nangyayari. Kasi may sobrang gandang babae na nakatayo sa gilid ng kama ko. Siya yung yumuyugyog sa akin. Gumising daw ako at lumabas na ng bahay. Parang pamilyar sa akin yung boses niya. Sumunod naman ako sa sinabi ng babae sa akin. Ginising ko muna si Alice. Ang tagal niyang nagising bago kami lumabas ng kwarto. Hinanap ko yung babae, pero wala na siya sa bahay. Doon ko na napansin na merong usok na pumapasok galing sa bintana. Agad-agad akong tumakbo papunta sa pinto. Hinatak ko pa si Alice na pumipikit pa rin. Lumabas kami at nang maglakad kami sa kalsada, doon ko na nakita yung malaking apoy na 4 na bahay na ang tinutupok. Wala pa rin yung mga bumbero. Sabi ni Alice, papasok lang daw siya kasi may kukunin siya. Pero hindi ko na pinayagan.
Nasa loob na rin kasi ng bahay namin yung sunog. Nung dumating ang bumbero, ay kalahati na ng bahay namin ang lumiliyab. Nakakalungkot pero ganun talaga. Agad namang umuwi yung mga magulang namin nung malaman nila yung nangyari. Kinabukasan, wala nang apoy. Pinasok namin yung bahay at himalang hindi man lang nasunog yung santo sa sala. Doon ko na napagtanto na yung babaeng gumising sa akin ay yung santo na yon. Simula noon naging madasalin na ako. Naging aktibo rin ako sa simbahan. Pangako sa akin ni mama, oras na ikasal ako ay tsaka niya ibibigay sa akin yung santong yon. Sa ngayon ay nabago na ang paniniwala ko. Totoo ngang milagroso ang santong yon. Magandang araw po. Januel ang pangalan ko. May gusto lang akong ibahaging kwento na naranasan namin ng buong barkada. Magkababata kaming lahat. Bale 5 kami sa grupo. Tuwing weekends kung kailan walang trabaho, lagi kaming nagmomotor sa kung saan saang lugar dito sa amin. Maraming open roads dito sa amin na magandang daanan habang nagmomotorsiklo. Isa sa mga paborito ko ay yung taas ng bundok kung saan kita mo yung ganda ng view ng dagat sa ibaba. Nakaka-relax. Bale ito na rin yung nagiging stress reliever namin. Taong 2019, bago pa mag-pandemic, merong nangyari sa aming magkakaibigan. Naisipan naming puntahan yung isang liblib na lugar na kahit kailan ay hindi pa namin nararating. May mga sabi-sabi kasi na yung lugar daw na yon ay delikado. Hindi tao ang dahilan. Sabi nila, merong gumagalang engkanto sa lugar na yon. Sayang nga kasi sabi nung ilang mga kakilala naming nakarating na dun, maganda raw talagang pagmotoran yung kalsada dun. Dahil kating-kati na kami ng panahon na yon, nagpasya kaming pumunta doon sa lugar. Para hindi rin kami matakot umaga kami pumunta. Totoo nga yung sinabi ng mga kakilala namin. Sobrang ganda ng lugar. Smooth yung highway at ang ganda rin ng tanawin sa magkabilang gilid. Malawak na gubat na kitang-kita mo kasi yung kalsada ay nasa mataas na bahagi. Meron pa nga kaming nadaanan na parang malawak na garden na puro mga bulaklak. Nung kalagitnaan ng biyahe namin, may nakasalubong kaming lalaki na may bitbit na malaking bag. Tumigil kami at nagtanong sa kanya kung meron bang tindahan sa unahan. Umiling-iling lang siya sa amin. Tapos sabi niya kung gusto raw naming tumuloy sa pagmomotor at ligtas na makapag-drive, ay bilhin daw namin yung mga gawa niyang santo. Nilabas niya galing doon sa bagang maliit na santong gawa sa kahoy. 100 daw ang presyo nun. Tinawanan nung isa kong kaibigan yung mga santo. Tingin ko hindi sila naniniwala dun sa mga sinasabi ng tindero. Kaya ako lang yung bumili ng maliit na santo sa kanya. Bago umalis, ay tinawanan pa ako ng mga kasama ko. Na-scam daw ako. Hindi raw totoo yung sinasabi ng matandang tindero. Hinayaan ko na lang. Tuloy uli kami sa biyahe. Nung narating na namin yung lugar kung saan sobrang lapit ng mga puno sa kalsada, may kung ano akong naramdaman. Yung manibela ko bumigat. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Pansin ko rin na yung iba kong kasama ay nahihirapan din na kontrolin yung manibela nila. Naalala ko bigla yung maliit na santo na binili ko doon sa tindero. Kinuha ko yon sa bulsa ko at saka hinawakan. Napadasal na lang ako nun. Bigla kong nakita na isa-isang sumemplang yung mga kasama ko. Siyempre tumigil ako at binalikan sila. Tinulungan ko silang makatayo. Doon na namin nalaman na pare-pareho kaming nakaramdam ng pagbigat ng manibela. Tumambay muna kami doon saglit. Iniisip na namin noon na bumalik. Biglang may tinuro yung kasama ko doon sa gitna ng kumpulan ng puno. Merong malaking lalaki na maitim ang balat. Yung tenga niya mahaba. Bigla yung nagtago nang makita namin. Hinawakan ko uli yung santo na galing doon sa tindero. Alam ko effective yun.
kasi ako lang yung hindi natumba sa kalsada. Nakauwi pa rin kami ng ligtas. Hanggang ngayon ay nasa akin pa rin yung santo na binili ko doon sa matanda. Palagi ko yung dinadala sa bag ko. Hello po Sir Neb. Panarate naman po ng storyng ito. Maiksi lang naman po at feeling ko pasok ito sa Holy Week episode nyo. Lumaki ako sa bahay ng lola ko sa probinsya. Naghiwalay kasi ang parents ko noong toddler pa lang ako. At syempre, kay mama ako napunta. Sa bahay ng lola na kami nanirahan magmula noon. Yung bahay pala ni lola ay sinaunang bahay Kastila. Bato yung first floor at kahoy ang second floor. Nakapis ang mga bintana. Sa sala ay may maliit na altar. Doon nakahanay yung mga puon ni lola. May Santo Niño, Mama Mary at iba pa. Si lola ang nag-aalaga noon. Araw-araw may bulaklak. Kahit santan lang sa bakuran. Tuwing 6:00 naman ng gabi, sinisindihan niya ang maliit na ilaw sa altar at nagro-rosaryo. Kahit mahina na ang tuhod niya, luluhod siya sa luhuran ng walang palya. Noong mamatay si lola, doon nagsimula na mapabayaan yung altar at mga puon. Hindi kasing religious ni lola si mama at alam niya na hindi niya kakayanin ang debosyon ni lola na magrosaryo tuwing hapon. Pero para lang hindi makabastos sa mga santo, ay hindi namin inalis yung altar. Alaala rin kasi yon ni lola. Kaso ay, ayun nga, walang nag-aalaga. Si mama busy sa tindahan. Ako naman college na. Tapos lagi akong wala. Noong una iniilawan yon ni mama. Kaso katagalan ay napundi na yung maliit na bumbilya roon at hindi na napalitan. Mga 3 buwan matapos ang libing ni lola at napabayaan na nga yung altar. Napansin kong iba yung amoy ng sala paggabi. Hindi naman mabaho, pero amoy kandilang bagong sindi. Minsan may halong sampagita. Nung time na yon alam kong nagpaparamdam si lola. Pero hindi ko lang yun pinansin. Inisip ko lang na baka namimiss niya kami, kaya bumibisita siya. Isang gabi, umuwi ako past 10. Tahimik na dahil tulog na si mama, pero iniwan niyang nakabukas yung ilaw. Pagkapatay ko ng ilaw sa sala, napansin kong maliwanag sa altar. Yung maliit na bumbilya. Medyo kinabahan ako kasi pinalitan na yata ni mama. Matagal na niyang inuutos sa akin yun. Sigurado ako noon na mapapagalitan ako dahil si mama pa nga ang nagpalit. Kinaumagahan, nakikiramdam ako kung mababanggit yun ni mama. Pero wala siyang sinabi. Hindi ko na lang din pinaalala kasi baka mapagalitan pa ako. Kinahapunan, maaga akong umuwi. Binati ako ni mama. Sabi niya mabuti naman daw at naisipan kong palitan yung bumbilya ng altar. Baka raw multuhin pa kami ni lola kung magtatagal na madilim yun. Doon ako napatanga. Sabay sinabi ko kay mama na akala ko siya yung nagpalit ng ilaw. Kamuntik na akong batuhin ang tasa ni mama. Akala raw niya ay ako ang nagpalit. Hindi pa ako nakakasagot ay nakarinig naman kami ng mahinang pagkakalantugan. Parang may gumagalaw sa mga maliliit na baso ng kandila. Nagkatinginan kami ni mama. Sabay sabi niya ay, "Pasensya na ma, nakalimutan lang namin pailawan yung mga santo mo." Nung sumunod na araw, ayaw na ulit umilaw ng bumbilya. Nagmamadali ko yung pinalitan dahil baka magalit na naman si lola. Kinaumagahan, may isang sariwang santan na nakapatong sa paanan ng Santo Niño. Gusto ko sanang isipin noon na si mama ang naglagay ng bulaklak. Ang kaso, wala kaming santan na namumulaklak noon. Tag-ulan, lahat na lanta. Sinabi ko agad kay mama. Pati siya kinilabutan. Simula noon, lagi na kaming nag-aalay ng bulaklak sa mga santo at iniilawan ng altar niya. Kaso sobrang busy nga siguro namin ni mama sa mga buhay-buhay namin. Kaya hindi nagtagal ay napabayaan na naman namin sila. Hanggang isang gabi, hindi ako makatulog.
Mga bandang 9:00, bigla akong kinilabutan. Hindi malamig yung hangin pero parang may malamig na dumaan sa likuran ko. Tapos nakarinig ako ng pamilyar na boses ni Lola. Sabi niya, "Anak, yung ilaw." Napaatras ako sa kama at napaupo. Sigurado ako na si Lola yun. Nagmamadali akong bumaba sa sala at inilawan yung altar. Nung maliwanagan ng mga puon, napansin kong parang malungkot sila. Doon ko na-realize na nalulungkot ang mga santo dahil napabayaan na sila magmula nang mawala si Lola. At si Lola naman bilang tagapangalaga ng mga puon ay hindi matahimik dahil sa nakikitang sitwasyon ng mga alaga niya. Naisip ko na hindi siguro galit si Lola kaya siya nagpaparamdam. Hindi siya nananakot. Pinapaalala lang niya sa amin ang naiwan niyang tungkulin. Simula noon ako na yung nagsisindi ng ilaw tuwing 6:00. Bumibili ako ng bulaklak tuwing araw ng palengke. Minsan santan lang ulit o kahit ano na lang, basta meron. At mula rin noon, hindi na nagparamdam uli si Lola. Ako po si Jun. Dati po ay may kapitbahay kaming manggagamot, isang albularyo. Itago natin siya sa pangalang Mang Nilo. Sa lugar namin ay kilala siya na gumagamit ng santo sa panggagamot. May partikular na santo siyang ginagamit na siya mismo ay hindi niya alam kung sinong santo yon. Napulot daw niya yon sa isang bundok na inakyat niya nang magritual siya. May hawak na krusipiyo at nakasuot ng damit na pangsanto talaga, kaya inuwi raw niya. Ayon sa kanya, mula nang maiuwi niya yung imaheng yun, ay nakaramdam daw siya ng kakaibang lakas at mas naging mahusay siya sa panggagamot. Isang beses ay pinuntahan ko si Mang Nilo. Pinasusundo kasi siya sa akin ng nanay dahil hindi nawawalan ng lagnat yung kapatid kong babae na 8 taong gulang. Kahit napadoktor na namin at nakainom na ng gamot, ay hindi pa rin bumubuti yung lagay niya. Ako naman noon ay 12 anyos. Kumatok ako sa bahay ng albularyo. Matagal bago niya ako pinagbuksan. Sinabi ko agad sa kanya ang kailangan ko. Tapos sabi niya sandali lang daw at kukunin lang niya yung gamit niya sa panggagamot. Pinapasok niya muna ako sa loob ng bahay niya, tapos pinaupo. Natawag agad ang pansin ko nung santo na napulot niya. Nakapatong lang yon sa mesang sinapinan ng telang puti. Nakaupo lang ako noon habang nakatingin ako sa santo. Nung lumabas na sa silid si Mang Nilo, dala yung gamit niya, ay tumayo na ako. Nauna ako sa kanyang lumabas ng bahay. Tapos nilingon ko kung kasunod ko na siya. Paglingon ko sa kanya, nagulat ako. Dahil yung santo ay nasa likuran na niya. Parang susunod din. Hindi ko sigurado kung susunod nga ba o nakatayo lang sa likuran niya. Nung una naisip ko, gumagalaw yata talaga yung santo. Kasi pag nakikita kong nanggagamot si Mang Nilo, ay nag-iiba yung boses niya. At sabi ay sinasaniban daw ng santo. Kung sinasaniban siya, edi baka nga gumagalaw din yun, na parang tao. Palibhasa bata pa lang ako nun, kaya ganun pa lang ang kayang abutin ng isip kong paliwanag sa sarili. Yun na nga lang sana ang iisipin ko. Pero nung maglakad pa ng konti si Mang Nilo at hindi na niya natakpan yung santong nakatayo sa likuran niya, napansin ko nakapwesto sa kaliwa at kanang bahagi ng ulo niya. Parang may sungay. Pagbaba ng tingin ko sa katawan niya, nakasilip din sa bandang tagiliran ng buntot. Hindi ko maiwasang matakot. Sumigaw ako. Sabi ko, "Mang Nilo, yung santo niyo po." Paglingon naman ni Mang Nilo, wala sa pintuan yung santo. Pero kita niya sa loob ng bahay na nahulog pala sa kinalalagyan. Nagpasalamat sa akin si Mang Nilo. Nakita ko raw pala. Mabuti at tinuro ko raw sa kanya na bumagsak yung santo. Hindi ko agad nasabi sa kanya na hindi yun ang nangyari. Bumalik siya sa loob ng bahay tapos inayos yung santo sa lagayan. Paglabas niya, tsaka ako sinabi yung nakita ko. Ang totoong dahilan
kung bakit ko siya tinawag. Hindi siya umimik. Tumingin siya sa akin na parang kinu-question ng sinabi ko. Tapos sabi niya na malikmata lang daw ako. Pinagpilitan ko naman na hindi. Nakita ko talaga. Nagalit siya. Sinigawan ako. Tinanong ako kung ano ang mas importante. Ang nakita ko o ang kapatid kong may sakit na kailangan niyang gamutin. Siyempre sabi ko yung kapatid ko. Hindi maalis ang takot ko nun. Pagkatapos gamutin ni Mang Nilo ang kapatid ko, nung makaalis na siya ay tsaka ko sinabi kay nanay ang tungkol sa sungay at buntot ng santo ng albularyo. Kinilabutan sila. Kaya sabi ni tatay, hindi na kami magpapagamot kay Mang Nilo. Lumipas ang mga araw. Hindi lang pala ako ang nakakita sa buntot at sungay ng hindi nakikilalang santo. Pati yung ibang nagpapagamot sa albularyo. Kapag daw sinasabi nila kay Mang Nilo, ay nagagalit daw at pinagtatabuyan sila. Hanggang isang araw ay hindi nagbukas ng pinto yung albularyo. Nagtataka yung mga tao kasi sanay sila na maaga pa lang ay bukas na ang pinto at bintana nun. Kasi maaga talaga siyang gumigising. Nung makaamoy sila ng hindi kanais-nais mula sa bahay, ay tsaka nila pinuwersang buksan ang pinto. Natagpuan nila na wala ng buhay ang albularyo. At yung santong ginagamit sa panggagamot ay wala na. Hindi na nila nakita roon. Kung anong nangyari ay hindi na namin nalaman. Good morning po, Sir Neb. Ako nga pala si Willard. Naisip ko lang magkwento sa inyo ng kababalaghan sa bahay namin dahil naalala ko na malapit na nga pala yung Lenten season. Naisip ko na very timely itong story na isishare ko kasi may kaugnayan ito sa Santo Niño sa bahay ng lola ko. Hindi gaya ng mga joke na sinasabing sumasayaw ang Santo Niño nila tuwing madaling araw. Iba yung kwento ng puon na ito ng lola. Mas nakakatakot at delikado. Sabi ni Lola, bigay lang ng isang kaibigan yung Santo Niño niya. Pasalubong sa kanya noong nanggaling yung kaibigan niyang yon sa Cebu. May mini altar kasi si Lola at may ilang maliliit na imahen siya ng Our Lady of Manawag, Our Lady of Guadalupe, tsaka ng Our Lady of the Immaculate Conception of Salambao. Ang tawag nga raw nila mama sa mga puon ni Lola ay Tres Marias. Tapos may only child din sila na yung maliit din na crucifix. Yung buong kabataan nila mama, tanging yung 4 na yun lang ang nasa mini altar ni Lola. Nakadalasan ay ang bango-bango dahil alaga ni Lola ng paglalagay ng ilang-ilang. Tapos pinupunasan pa niya ng sampagita oil. Sobrang devotee ni Lola. Kaya tuwing hapon ay nagnonovena pa siya roon. Sa paniniwala nila, naging maayos ang buhay nila at laging safe sa disgrasya sa barko si Lolo dahil sa pananampalataya nila. Fast forward, may sari-sarili ng pamilya sila mama at mga kapatid niya. Ang naiwan na lang sa bahay nila noon ay sina Lolo at Lola, tsaka si Tito Dave at asawa niyang si Tita Helen. Wala silang anak by choice. Tapos yung kasambahay nila na si Ate Margie. Isang araw dumating yung isang kaibigan ni Lola na may dalang Santo Niño. Pasalubong nga raw from Cebu. Yung sukat noong statue ay yung typical na ninyo na parang toddler. Binigay daw kay Lola yung Santo Niño dahil nga may 3 Maria. So para may baby na talaga imbis na yung crucifix. Yun yung pinakamalaking puon ni Lola kasi maliliit lang talaga yung mga puon niya. Hindi niya maipatong sa mini altar yung Santo Niño kasi baka raw bumigay. Kaya nilapag na lang niya sa sahig. Pero hindi naman rektang nasa sahig kasi may tungtungan na 3 magkakapatong na floor mat. Hindi naman daw talaga Santo Niño devotee si Lola. Pero alangan naman tanggihan niya yung kaibigan niya. Nag-effort pa na magdala ng may kalakihan ding puon mula sa Cebu. Natouch din daw si Lola kasi naalala siyang pasalubungan ng ganoon. So ayun nga, may sariling setup sa sahig yung Santo Niño. May sariling mga kandila at bulaklak. Minsan nga meron pang nips.
Wala namang kakaibang nangyari noong umpisa. Gaya lang din ng dati yung mga ganap sa bahay. Hanggang sa magkaroon ng gulo doon sa street nila Lola. May barilang nangyari. Mga dayo daw yung involve. Parang ginawang meeting place yung lugar nila. Tapos nagkaonsehan o anuman. Nagkahabulan at barilan. Sa kamalas-malasan, galing sa palengke si Ate Margie noon at papasok pa lang sa gate. Bigla na lang daw nagkagulo. Tapos bago pa maintindihan ni Ate Margie ang nangyayari, biglang may lalaking bumangga sa kanya at naunang pumasok sa gate. Mabuti na lang at sarado yung pinto ng bahay dahil balak pa raw pumasok. May sumunod pa raw na isang lalaki at binaril yung nauna. Nadaplisan yun sa may liig pero nakatalon pa rin sa kabilang bakod. Dali-dali namang sumunod doon yung isa pang lalaki at nagpatuloy ang barilan. Natulala na lang daw si Ate Margie habang nakasalampak sa gilid ng gate. Kitang-kita niya raw yung dugo sa simento dahil sa liig nga nadaplisan yung isa. Long story short, namatay yung nabaril sa liig tapos kinuha ng mga pulis si Ate Margie bilang witness. Ilang araw siyang natroma dahil sa nangyari at magmula noon ay nagsimula na yung mga kababalaghan sa bahay. Out of nowhere ay nakakarinig na sina Lola at silang lahat na may naglalakad kapag tahimik na yung paligid. Wala daw pinipiling oras. Kahit tanghaling tapat tapos walang kaingay-ingay, may maririnig na mga yabag sina Lola. Parang ang bigat na tao raw nang naglalakad, lalo na sa may hagdan nila. Semento yung hagdan pero naririnig pa rin nila yung mga yabag. Kabilin-bilinan ni Lola sa kanila ay wag daw i-acknowledge yung yabag. Wag din daw katatakutan dahil lalo silang tatakutin at pinifeed pa raw nila yung entity na lumakas kapag natakot sila. Basta magdasal lang daw at wag na yung papansinin. Bukod pa sa mga yabag ay napansin ni Ate Margie na hindi na pumupunta sa likod bahay yung alagang pusa ng kapitbahay nila. Tumatambay kasi yun doon at nakikikain ng tira nila. Pero bigla-bigla ay hindi na yun tumatawid. Kaya nag-alala si Ate Margie at tinanong yung kapitbahay nila kung okay lang ba yung pusa. Okay lang daw at naroon sa bahay nila. Yun nga lang ay hindi na pumupunta kina Lola. Tapos may mga araw pa na bigla na lang palilibutan ng mga aso yung bahay at tatahol ng tatahol habang nakatingin doon. Pati mga kapitbahay ay nagtataka na. Doon na nabuo ang haka-haka na baka nagmumulto yung lalaking nabaril doon. Dali-daling pinabless nila Lolo yung bahay. Tapos si Tita Helen, napansin daw na habang nagwiwisik ng holy water si Father, ay nagtagal ito sa pagwiwisik doon sa mini altar ni Lola. Napansin din daw pala yun nila Lola, pero akala nila ay binebless lang yun dahil nga altar. Pero sabi ni Tita Helen, sa buong kabahayan, sa altar daw nagsalubong ang kilay ni Father. Tapos puwersado yung pagwiwisik na parabang may tinataboy talaga. Lalo na doon sa Santo Niño. Nakita rin daw ni Tita Helen na nagpapawis yung noo ng pari. Tapos yung braso niya na nagwiwisik ng holy water ay nangingilabot. Kaya naman pagkatapos i-bless ang buong bahay ay nag-usisa si Tita Helen kung ano ba yung napansin ni Father sa mini altar. Ngumiti lang daw yung pare at sinabing may maliit na kilabot siyang naramdaman doon sa Santo Niño. At doon na nga naging mapagmasid sina Lola doon sa Santo Niño na yon. Pagkatapos ng blessing ay nawala yung naririnig nilang naglalakad pero may pumalit doon. Si Ate Margie, hindi na siya mapalagay kapag tumitingin sa mini altar. Kinikilabutan daw siya sa mga mata ng Santo Niño na para bang tumitingin siya sa mga mata ng manyakis. Nakagalitan daw ni Lola si Ate Margie noon. Sinabihan siya na pinalala lang ang sinabi ni Father. Nabindisyonan na raw yon kaya wala nang dapat ikatakot. Napapraning lang daw si Ate Margie. Ilang linggo pa ang nagdaan ay nalaman na lang ni Lola na yung crucifix niya ay naputol, nahati sa gitna.
Nagtanong siya sa mga kasama niya sa bahay at si Ate Margie ang nagsabi na matagal na niyang nakikita na laging nasa lapag yung crucifix. Nalalaglag kahit na nasa gitna yun ng altar. May kutob daw siya na yung Santo Niño ang may kagagawan nun. Pero hindi na lang niya sinusumbong kay Lola kasi alam niyang hindi siya paniniwalaan. Doon na nagsimulang matakot sina Lola sa Santo Niño. Kaya naisip nilang baka hindi napaalis ni Father kung ano man ang gumagambala sa kabahayan nila. Sa halip ay nagtago lang sa Santo Niño. Ayaw nang palalain pa ni Lola ang nangyayari. Baka raw sa susunod ay hindi lang crucifix ang bigla na lang malaglag ng walang dahilan. Sa tagal na nga naman kasing nakasetup ng mini altar, walang nahuhulog mula roon. Sabi ni Lolo ay dalhin na lang nila sa simbahan yung Santo Niño. Pero bago pa nila maalis sa bahay yon, ay may nangyari ng disgrasya. Tinatawag daw ni Tito Dave si Ate Margie noon dahil may ipapahanap na tools para mabuksan yung computer niya. Nasa taas ng hagdan si Tito Dave. Tapos noong paakyat na si Ate Margie, bigla ba naman daw nahulog si Tito Dave. Dire-diretso siya hanggang sa dulo ng hagdan at nataganan pa si Ate Margie. Kinailangang ikast ang kaliwang binti ni Tito Dave. Si Ate Margie naman ay pumutok ang kilay kaya kinailangan tahiin. May mga bukol at pasarin silang dalawa. Pero si Tito talaga ang malala dahil nabalian siya ng buto. Sabi ni Tito, hindi niya alam kung paano siya nahulog sa hagdan dahil hindi naman siya humahakbang para bumaba. Papasok na nga raw sana siya ng kwarto dahil nasabi na rin naman niya kay ate kung ano ang kailangan niya. Pero pagbaling niya, para siyang bumunggo sa matigas na bagay kaya napaatras siya at doon na nahulog. Si Lolo na ang gumawa ng paraan para maalis kaagad yung puon sa bahay nila. Pagdating ni Lolo sa bahay, ay siya lang mag-isa dahil bantay sa ospital sina Lola at si Tita Helen. Bigla raw kinilabutan si Lolo at parang may pumipigil sa kanya na pumasok sa loob. Pero buti na lang at malakas ang loob niya. Sabi raw ni Lolo, "Alam kong nariyan ka sa loob. Naghahari-harian sa pamamahay ko. Pero hindi ka uubra sa akin. Hindi mo ako matatakot dahil hindi ikaw ang Diyos ko." Nakarinig daw si Lolo ng mahinang yabag mula sa taas ng bahay pero hindi siya nagpaapekto. Sa halip daw ay nagpatugtog siya mula sa YouTube at kinabit ang cellphone sa speaker para mas lumakas. Bulong din daw siya ng bulong ng dasal bago kumuha ng lumang kumot at nagpunta sa mini altar sa tabi ng hagdan. Nagtayuan daw yung mga balahibo ni Lolo nang makaharap niya yung Santo Niño. Hindi ba usually parang nakangiti ang mga yon? Yun daw ay hindi. Matigas daw yung ekspresyon ng muka at yung mga mata ay parang nakatitig sa kanya. Unang pagkakataon daw ni Lolo na makaramdam ng kilabot na parang ultimo buhok niya sa ulo ay nagsipagtayuan. Para din daw may nakatayo sa likuran niya. Pero nilabanan pa rin niya yon. Yung kilabot pa raw niya ay may kasamang panginginig ng katawan. Talagang may kakaibang bumabalot doon sa Santo Niño. Dali-dali ay binalot niya yung Santo Niño sa kumot at dinala yon sa simbahan. Kahit na noong minamaneho niya yung tricycle nila ay tuloy pa rin ang pagdarasal niya. Naisip daw kasi niya noon na maaaring galawin pa rin siya ng entity at ipabangga yung tricycle kaya ingat na ingat siya sa pagmamaneho. Sa awa naman ng Diyos ay ligtas na nakarating sa simbahan si Lolo at nakausap si Father. Pinaliwanag niya na ayaw na nila doon sa Santo Niño dahil may masama silang kutob doon. Tinanggap naman ni Father yung puon at ang sabi ay i-incinerate nila yon pagkatapos muling bendisyonan para mapalayas ang anumang naninirahan doon. Pinaalam ni Lola sa kaibigan niya ang kinailangan nilang gawin sa Santo Niño. Nagsorry pa raw siya dahil nahihiya siya rito. Okay naman kasi ang puon noong mga unang taon. Sadyang nag-iba lang. Noon ngang may nagkabarilan sa kanila. Naunawaan naman daw siya ng kaibigan niya
at humingi rin yun ng pasensya sa kanya dahil naging vessel pa ng kasamaan ang regalo nito sa kanya. Magmula noon ay bumalik sa dating kapayapaan ang bahay nila Lola. Mabilis na nakarecover sina Ate Margie at Tito Dave. Yung pusa ng kapitbahay nila ay tumatambay-tambay na uli sa likod bahay at nakikikain. Sabi ni Lola, baka raw na-sense na ng pusa yung masamang espiritu na nakapasok sa bahay nila. Kaya umiwas na yon na magpunta sa kanila.